What is up mga bro? We're back with another shoe unboxing video, and for today, mag-unbox tayo ng isa na namang Chinese brand na basketball shoes. Ang X-Step Jeremy Lin Storm. Let's go! So ito na nga, no? Na-receive natin yung in-order natin from the official store ng X-Step, which is ilalagay ko na lang sa description yung link ng store. So ang model nito ay Jeremy Lin Storm. Ito yung isa sa mga sub model ng kanyang main line. So tara, simulan na natin sa box, no? So ang box niya ay ganito lang, napaka-simple lang. Meron siyang logo ng X-Step, which is yung letter X na ganyan. And then dito ay plain lang. Sa other side ay merong X-Step na trademark dito, yung logo. And then plain lang. And then at the bottom, dito na rin yung description or may mga details about the shoe. And then yung mga brand logos na rito. And nandito rin yung sizing, no? At kung mapapansin natin ang sizing niya is medyo may pagka-weird, no? Parang hindi siya pareho ng Nike or ng Adidas. Pero ganun pa man, in-order natin ay Euro. So pagka order kayo ng mga Chinese brand na shoes, ay suggest na tingin kayo palagi sa Euro sizes. So size 44 ako sa Euro. So size 44 din ang in-order natin siya. Okay, so ito yung kanyang description, no, sa box. Okay. So let's go, open na natin to. Ito siyang tissue paper dito na may mga patak ng X-Step. Okay, bam! So there you go. So ang color niya ay parang mint green, no? So parang monochrome siya. So monochrome ibig sabihin iba-ibang tone ng green lang ang ginamit niya dito sa colorway na to. So umpisahan natin yung kanyang design, no? Tignan natin yung pinaka-mismo design niya. Kung titignan mo is parang napaka-simple lang naman ang design niya. Okay, pero sa function tayo at sa materials, titingin syempre. So umpisahan natin dito sa uppers niya, no? Ang uppers niya is made of textile material. Okay? So textile material niya rito is masasabi ko makapal naman siya, no? And then banda rito is mayroong logo ni Jeremy Lin. Okay, nakalagay dito yung JL. And then ito is number 7 to. So ganyan na yung ang talagang basketball logo or kanyang logo sa X-Step. Okay, so moving dun sa next part, no, dito sa uppers, all around is textile na may mga fuse dito. Mga para sa ano nito, sa support ng material para hindi siya napupunit. Ano siya dito, mga textile. And surrounding din dito all yung mga textile material din dito sa may lacing area. And then textile material dito paikot din. Okay, so makapal naman yung material niya, yung uppers niya, masasabi ko, no? Para sa budget line model, parang quality at makapal talaga yung material niya rito, diba? Compare mo naman sa mga ibang budget shoes ng Adidas o Nike, parang pagdating sa material, mas panalo talaga. So banda rito naman, meron siya ditong parang support, no? May plastic support para sa side to side or lateral movement. May nag-extend siya rito So may plate siya rito, tapos nag-extend dito sa midsole hanggang dito sa side panel ng shoes mo. Okay, so and then sa back, kanya na siya. Meron siya ditong pull tab, which is makapal din yung material ng pull tab niya rito. And then dito sa other side is plain lang siya. Okay, plain lang. And then dito naman sa may lacing area niya is ganyan lang siya. Parang napakasimple rin lang niya. Okay. Meron ditong patak ni Jeremy Lin na maliit, tapos parang medyo may mga pattern dito na white. Okay, so ito nga pala yung tag niya. And yung next naman pag-usapan natin is yung insole, no? So ang insole niya, ganyan lang siya, no?
Meron siyang tatak na Chinese characters, tapos yung next step logo, and yung nakasulat yung board. Okay. Yung padding naman niya dito sa loob, makapal naman siya. Sasabi ko talagang quality talaga siya for a budget shoe line. Pag-usapan natin ngayon ay ang midsole. So ang midsole niya, hindi ko sure kung anong klaseng rubber composition or anong tawag nila dito sa rubber nito, kasi yung mga midsole or yung mga swelas, may mga tawag dyan like yung mga boost, minsan naman yung mga react, tapos yung 361 degrees, meron man silang parang bounce technology. Ito wala siyang nakasulat kung anong klaseng technology yung ginamit niya dito sa swelas na to, no? Pero ang masasabi ko, malambot siya, tsaka mafe-feel mo na parang yung rubber composition niya is ano rin siya, quality rin yung pagkakagawa niya. Siya may mga pattern siya pati rito, mga lines. Okay, may mga groove din dito. Yan, ganyan lang siya kasimple. Okay. So, ulit-ulit ko sinasabi, napakasimple ng design kasi napakasimple naman talaga. No? Next, tignan natin yung outsole. Okay, so yung outsole naman niya is white yung part na rito. And then, white dito na meron din green part dito. So itong outsole niya is more of the herringbone pattern na tinatawag niya. So baka ito na ngayon the best pattern para sa outsole, no? So herringbone pattern siya. Ayan. Tapos dito sa gitna, meron siya parang circular pattern para siguro sa yung mga change of direction part ito. Parang nakaangat siya. So sa tingin ko itong unang-unang mapupudpud dyan. Maliban sa heel na palaging napupudpud, ito, unang-unang mapupudpud muna itong green bago umabot dito sa white. Kabilang pair niya, same lang din ang itsura niya. Okay, napakasimple. So para sa budget line ng X-Step or budget line ni Jeremy Lin, ang masasabi ko is, yung ginamit na material dito is quality talaga. Kung ikukumpara mo sa mga budget line ng Nike, like budget line ni Kevin Durant na KD Tray 5, yung mga material na ginamit doon, pansin mo talaga is cheap material, kasi nga budget line. Pero dito sa mga Chinese brand guys, kaya na itong X-Step, masasabi ko na ang material na ginamit dito kahit na budget line to is quality na. Now, halos may kukumpara mo na nga sa mga signature shoes talaga eh. Kasi yung feel niya, makapal yung textile na ginamit dito, yung sole niya rito talagang kita mo quality, kasi pag hawak ko pa lang is ano siya, malambot talagang. I'm sure yung bounciness nito andun talaga. And then yung plate dito na made of plastic siya na flexible is quality rin. And para sa more detailed look ng shoes na to, let's do a montage. After nating makilatis ang shoes na to, bigyan natin ng rating. So unang-una yung design or aesthetics. So pagdating sa design, sabi ko nga napakasimple lang naman niya. So nothing special sa itsura ng sapatos na to. Ang may bibigay ko rito pagdating sa design is 7 out of 10. Next up, pag-usapan natin yung materials at unahin natin itong uppers. So yung uppers na is ginamitan siya ng makapal na textile material at meron din siyang mga fuse dito na makapal din all around dito sa may lace at dito sa may toe at dito rin sa likod. So
Ang masasabi ko sa uppers niya, ang rating nito para sa akin is 8/10. Strap dito naman sa midsole. Ang midsole niya is napakakapal and then napaka-soft talaga ng midsole niya, no? So kita-kita mo o feel mo yung magiging bounciness ng swelas na to, no? So ang magbibigay kong rating pagdating sa swelas is 8.5/10. And lastly, pag-usapan naman natin yung kanyang outsole. Okay? So pagdating sa outsole material, matigas. So masasabi ko na extra durable rubber ang gamit niya rito. And then yung pattern niya is herringbone, which is very effective. Alam naman natin yan. And then yung circular pattern dito, I may say na magiging very effective din to sa mga change of movement. So ang rating ko rito sa outsole is 8.5/10. Overall, masasabi ko na even though na budget shoes to or sub-model to ng main Jeremy Lin na line, yung material na ginamit rito is halos papunta na sa yung mga mainline or signature shoes. Hindi siya tinipid, maganda yung material niya. So like I said earlier, kung ikukumpara mo ang budget shoes ng Nike kumpara dito sa budget shoes or budget line ng X-Step or ng mga Chinese brands, di hamak na mas nalamang ang budget line or sub-model ng mga Chinese brand gaya na itong Jeremy Lin Storm. And there you go. Yan ang ating quick unboxing and review ng X-Step Jeremy Lin Storm. At kung nagustuhan niyo itong video na to at mahilig kayo sa mga topics about shoes, toys, basketball, pati na rin mga gadgets, ito ang channel na para sa inyo. Please subscribe to my channel. You can also like, share, and comment. One love, no hate.